Para sa mga kakabangon lang, unat-unat na po tayo dahil ulat panahon na. Uli, kasamang nag-iisang weather dito na laging may panahon. Para sa'yo, Tito Alvin, magiging maulan ba ngayong Thursday? Good morning, Kuya Andre, at good morning mga kapatid. Weather update pumuli tayo ha. Ako, Kuya Andre, mas dumadalas na yung ating mga pagulan. At afternoon showers dito sa western section ng ating bansa, kasabay niya ng pagpasok ng ating tinatawag na southwesterly wind flow. Ito pong ating southwesterly wind flow ang magdadala ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito sa western section ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos Region, La Union, Pangasinan, at western section ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan area. Ang term na southwesterly wind flow ang ginagamit po ng Pag-asa pag meron pa tayong o yan po yung parang mahinang habagat o pasimula ng ating habagat or southwest monsoon. Ito ay pinapalakas ng low pressure area dito po sa may West Philippine Sea na hindi naman natin nakikita mag-iisang ganap na bagyo, pero ito ay patuloy na hihila itong ating southwesterly wind flow. Yan po ay tatambay dyan sa may West Philippine Sea at posibleng umakyat dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, magpapatuloy na makaapekto itong southwesterly wind flow sa ating bansa in the next few days. At yan na po yung ating magiging prevailing wind system hanggang sa mapunan ng Pag-asa yung kanilang criteria sa dami ng ulan para magdeklara ng opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan o yung panahon nga ng habagat. Pero again, mga kapatid kapag wala po tayong nararanasan thunderstorms, asahan pa rin po natin ang mainit at maalinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Sa katunayan, meron pa rin tayong mga inaasang matataas na heat index sa ilang bahagi ng Northern Luzon na posibleng umabot sa hanggang 43 degrees Celsius dito po sa area ng Cagayan, sa may Apari at kasama na rin po dyan ang area ng Isabela, maging dito sa area ng Tugigaraw. Dito rin po sa Central Luzon, medyo mainit pa rin po dyan sa gitnang bahagi nito, except dun sa mga western section na area, posible po yung mga thunderstorms. Hanggang 43 degrees Celsius naman yung ating inaasahang heat index dyan. Dito sa Metro Manila, patuloy po tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon at mainit sa tanghali. Pero hanggang pag sumasapit po yung hapon, mas nagiging maulap po yung ating panahon at tumataas din yung ating mga tsansa ng pag-ulan. At ito pong mga tsansa ng pag-ulan natin at thunderstorms, mas tataas pa po yan ngayong darating na Friday hanggang weekend. Dahil nga, lumalakas, unti-unti pang lumalakas yung ating southwesterly wind flow. Yan po ang magdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa western section ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Kasama na rin po dyan ang ilang areas ng Cavite, Batangas at ilang areas din po ng Mimaropa. Dito naman sa Visayas, nabawasan na rin po yung ating mga pagulan dyan. If ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga dagliang pagulan lamang na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Relatively, maliwalas din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Davao City. Meron tayong medyo mataas na tsansa ng kaulapan at mga pagulan dito bandang umaga, pero mababawasan po yan pagsapit ng hapon at gabi. Medyo mataas po yung axis ng ating habagat o yung ating southwesterly wind flow. Kaya relatively, nababawasan din po yung ating mga pagulan sa areas ng Visayas at Mindanao. At yan po muna ang ulat ng ating panahon. Ngayong araw ng Huwebes, muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.